Go! Ano sabihin? Happy birthday! Next US! Tayo sa napakaganda at sobrang nakaka-bless na praise and worship natin kanina. Pinapakita ng Diyos patuloy yung pagbubuklod ng Panginoon sa ating pamilya. At praise God dahil patuloy at pinapakita talaga ng Diyos sa pamilya natin na tayo ay mga pinili. Dahil palakpakan natin ang Panginoon dahil ginamit tayo. Diba? Naging naging asin at ilaw. Yun naman yung purpose natin. Simula sa ating pamilya, sa mga next na lahi, at nangyari yung kagustuhan o yung nais talaga ng ating mahal na ina ni Mama Lalay. Yun yung gusto niya talagang mangyari. Yung maipakita kung ano yung remain. Hindi yung narating sa buhay. Hindi yung material na bagay, hindi kung ano yung natapos, kung ano tayo. Kundi maipakita yung Panginoon natin. Yun talaga yung yung nakita ko rin. Yung, although sa buong programa ng sharing, wala ako. Pero napapanaginipan ko kayo. Parang kasama ko eh. Kasi dinuwian ako, nakatulog ako talaga sa duyan, promise. Minsan ko lang maranasan yung gayong tulog eh. Tapos inulit ko pa ulit, ulit ako natulog magdamag. Pero, puli ng Diyos, nung gabi, yung session na ng mga kamag-anak, hindi ko kaya pigilin pa rin. So, dinala pa rin ako ng Holy Spirit para mag-share sa mga kamag-anak natin. Kumbaga, sundot na lang sa sinare ni Kuya Sandy. Maganda yung sinare ni Kuya Sandy. Hindi ko narinig, pero nung narinig ko yung sa YouTube na, yung sa upload na niya, ni Mahal, may sinabi rin ako na pares kami pala. Ayun, wala kami kamag-anak. Hindi namin alam yung salitang pinsan eh. So, naidugtong ko din yun. Naipakita natin yung sa kanila na mahirap yung walang kamag-anak. Kaya tayo naging madami. Kasi tayo na yung magkakamag-anak. Pero praise God dahil ang ganda nung paggamit ng Panginoon kay Kuya Sandy. Di ba? May iyakan, di ba? So, nung gabi, ako lang yung umiyak. Iyak ako ng iyak kay Mama. Kasi yun naman talaga yung gusto ko. Kaya lang yung mundo, maraming galaw ang mundo para hindi tayo gamitin. Di ba? Yan naman yung power ng dito. Pero kung tayo nagsasama-sama, katulad nito, nakakatuwa, nakaka-bless dahil iba yung pag-build ng magulang natin, especially ni Mama. Kitang-kita ba yung future ng pamilya natin? And sa first generation, yung message ko lang din. Sa second generation, dapat ma-maintain. Kailangan talaga ma-maintain talaga yun. Hindi mawala. Na kailangan laging kasama natin ang Diyos. Yan ang ipaalala natin sa mga anak, sa mga apo natin. Parang sa nangyayari, sabi ko sa pamilya ko sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, sobrang gulo ng Pilipinas talaga ngayon. Yan ang katotohanan. Sobrang grabe yung corruption. Pero sabi ko sa asawa ko, walang iba talagang sekreto dyan. Kung ang isang magulang na-raise niya yung anak niya ng tunay na may takot sa Diyos at sumusunod sa salita ng Panginoon, walang magkukorrupt eh. Diba? Yun lang, wala na talaga yung sekreto para maging mabuting tao, kundi yung gabay ng salita ng Diyos. Yung sundin yung salita ng Diyos. Partly, nagkakasala tayo sa mga little things, pero yung makagawa ka ng
kakaiba, parang magnakaw ka ng mga bilyon-bilyon, mga ganyan. Hindi mo kayang gawin yan kung may totoong takot ka sa Diyos. Kasi yung future natin, hindi natin alam eh. Kasi paangat yan ng paangat. Magmula sa pinakamahirap, inaayos tayo ng inaayos. Darating ang panahon, darating ang araw sa next generations ng Romay clan. Meron talaga magkakaroon niya sa politics, di ba? Sa mga matataas na sakay ng gobyerno, sa matataas na malalaking kumpanya, darating tayo dyan. Pero kailangan dala-dala natin yung binigay ng magulang natin. Pag dala-dala natin yun, hindi tayo magiging salot sa lipunan. Di ba? Hindi tayo magiging yung makakasakit sa napakaraming kapwa natin. Bagkus magiging blessing tayo. Katulad ng sample na nangyari sa clan natin. Sa Pamaos clan. Di ba? Iba yung nakita nila eh. Ako, sobrang natuwa din ako sa Holy Spirit kasi hindi natin sila, masama yung ganito, masama yung ganyan. Di ba? Nasundutan natin sila na okay lang yan. Pero nasabi ko pa rin na masama maglasing. Di ba? Walang magandang maitutulog. Pero yung fellowship na ganito, okay lang yan. Magkakasayahan tayo. So, yun yung nakita ko sa clan. And talagang sayang lang. Wala yung katulad ng pamilya ko, wala. Pero alam ko na darating ang panahon na kakayanin na rin, di ba? Lahat na rin tayo makakadating doon. O sa marami pa namang pagkakataon. Yun yung sobrang nakaka-bless. Talagang nakita ang Diyos sa Romay clan, sa Pamaos Romay. So, sana sa mga bata and sa atin, especially sa mga magulang, lagi talaga nating ipaalala sa mga anak natin na wala nang iba, Diyos lang. Wala nang iba, Panginoong Jesus lang. Wala nang ibang technique o secrets para sa ikaayos ng pamilya, kundi ang Panginoon. Amen? So, bago ako magtapos, Yoel, nasa yung cellphone ko? Parang saglit. Dali. Saglit lang. Sa bawah pa rin, George. Ha? Sa bawah pa rin bukas. Pinakbet. Sa pinakbet. Matagal ko na itong ginawa. Gumawa ko ng approbation ng Romay. Ipapasa ko na lang dito sa group natin. Pero sobrang tagal ko na to. Parang 1 year o 2 years. Basta matagal na to. Sabi ko magsishare ako sa isang gathering natin dapat. So, yung meaning ng Romay sa pananaw ng Kristiyano, yung R, lima lang naman to, syempre, Romay, no, lima lang. Yung R, redeem. Ang verse niya is Ephesians 1:7. Tinubos tayo ni Kristo mula sa kasalanan. So, yung Romay, yung R doon is redeem. Tapos, yung O is obedient. If you love me, keep my commandments. Sabi sa John 14:15. So, yun yung sa una, redeem. Yun yung Romay. Tapos, obedient. Then, yung M is mission-minded. Sa verse Matthew 28:19 yun. Mission, yung go therefore and make disciples of all nations. Yun yun sa M. Then, sa E is empowered by the Spirit. Puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa Acts 1:8 naman yun. And then yung last is Y, yielded to Christ. Ibinigay ang buong buhay kay Kristo. Yun yung family Romay. Yun yung Romay clan. Sana,
tuloy-tuloy at maipasa sa next generation. So maraming salamat. Amen. Praise God. Ako ganun din po, bago ako talaga pumunta dito, magbakasyon. Sabi ko talaga, pinag-pray ko, Lord, anong mensahe mo sa pamilya? So, ang kinala talaga sa akin ng Lord is, tayo talagang first generation, talagang kailangan nating mag-doble sikap. Kasi, yung salvation, hindi naman yan dahil na ligtas na tayo, hindi ibig sabihin ligtas na yung mga anak natin. Tama po ba? It's an individual decision po. Pero malaki yung part natin bilang parents na talagang dikdikin natin ang salita ng Diyos ng panalangin. Kasi sobrang ng mundo talaga ngayon. As in, talagang sobrang wicked ng mundo. Kaya kung tayo bilang magulang, kung pahaya-hayahay lang tayo, di ba nga sabi dito, the thief comes only to steal, kill, and destroy. So talagang ang kaaway natin, nandiyan lang talaga yan. Kumbaga naghahanap ng pagkakataon para tayo ay, lalo-lalo na sa mga anak natin. Pero ito naman ang pangako ng Panginoon, I have come that they may have life and have it to the full. So nandiyan ang Panginoon. Kumbaga mas malakas ang ating Diyos, diba? Pero talaga yun, kailangan natin mag-double time sa mga anak natin para mapasa talaga yung talagang sa akin ng Lord na sobrang malaki talaga yung panawagan natin, pamilya natin. Hindi aksidente na 14 tayo kasi malaki yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. And sa atin din, yung prayer ko, and i-declare talaga natin na mag-respond din tayo sa panawagan ng Panginoon. And we'll take it ba seriously. Amen po. Okay, next. Asan na yun? Si Ate Chris. Pag talaga ako personally ni Mama, sabi daw ni Anin tsaka ni Mama, huwag daw sabihin natin mayaman. Kasi blessed tayo. So, ginagamit tayo ni Lord para sa mga kapamilya natin. Hindi tayo, blessed tayo ni Lord, hindi para magkalat ng yabang. Kundi ipakita na blessed tayo, ginamit tayo ni Lord. So, I'm sorry, hindi ko na po sasabihin ko mayaman. Sorry po, Lord. So, yun. Ano na ako sasabihin? 10 minutes. Ayos o bless. Ako syempre, overwhelming naman talaga. Nakakatuwa naman talaga yung opportunity na binigay ni Lord para sa pamilya natin. Kasi personally, lahat naman tayo, financially, syempre, alam naman natin yon. Hindi naging madali para sa isa't isa yung bakasyon na yon, yung plano natin na yun. Pero syempre, Iyak na yan. Iyak ko kasi mag-live. Hindi ako sanay sa mga ganun. Limitado lang tayo kapag gano'n. Kuya, naiyak ko. Kasi syempre, nung nandun talaga si Mama sa US, napag-usapan talaga namin na magandang plano, magandang dalhin yung salita ni Lord, yung kabutihan ni Lord para sa ating magkakapatid. So, sobrang pinag-pray talaga namin ni Mama yun. Tapos, ingat. Tapos yun, ayun na nga, nangyari na po. Ano talaga nasa ako? So, like, yun sa situation namin, syempre, kung pamilya pa kami umuha, di ba, galing pa kami, ibang lupalot na. So yun, kaya, I think, mas na lang natin na, tayo individual, alam natin na, yung pangako sa atin ni Lord na pagpapalain niya tayo. Given na natin yun, given na sa atin yun na pagpapalain tayo, hindi natin sasayangin yung panalangin sa atin ng magulang natin, ng mama natin from the start. So itong mga nangyayari sa buhay natin is, ano na lang natin to, anong Tagalog nung, yung smooth na tinatanggap mo na lang kasi ano yun like, sinasabi natin nga na, pinalaanala lang. Pray na tayo talaga yung mga ginagawa. So itong yung, ano na to,
baka nervous na ako. Kinukuha na natin, parang kiniklaim na natin yung promise ni Lord sa pamilya natin. So, inaani na natin yung pagpapala na binigay sa atin ni Lord. So, salamat talaga sa lahat ng sumama, nakijoin. Alam ko, hindi aksidente yung nangyari na to. Talagang sa bawat tao na nandun, na na-witness yung testimony ng pamilya natin is sobrang na-bless din talaga sila sa kwento ng buhay natin. So, hindi to yung huli. I-ano na natin yan, na hindi ito yung huli. May kasunod kasi syempre bless tayo dito. Diba? Susunod, pupupray natin na lahat tayo talaga makakarating at yun, sa langit. So yun, salamat. So, tsaka, amen. Tapos, thankful din talaga ako sa buhay ni Mama. So, yun lang naman. Thank you, Lord. Tsaka, thank you sa lahat ng sumama. Kayo lahat. Susunod gagawin. Ipapa-holiday natin susunod. Para makarating lahat. So, yun, thank you sa lahat. Sobrang, ang daming sacrifices, ang daming, alam na natin yun, maraming kwento, maraming usapan, maraming pinagdaanan itong plano na to, pero naging faithful naman si Lord at nagawa po natin yun. Gusto niya para sa atin, para yun nga, yung purpose natin doon, to share the word of God, yung kabutihan ni Lord sa pamilya natin, at alam natin na hindi nasayang yun. Amen. Thank you. Sige, wait lang. Diyan ka lang. Si Kuya George naman, marinig natin. Kuya George. Ganun ang sinunod na sa pamilya. Amen! Sabi ko nga! Amen! Diyan ka na lang. Ano masasabi mo? Amen! 4 days. 4 days. 4 days sa US! Ito, 2 days na yung biyahe. Grabe naman kayo. Salamat na ay nakasali itong pamilya na to. Salamat sa inyong lahat. Tatakta yung boys. Wala. Nag-enjoy siya ba? Nag-enjoy. Lakad, masasarap na pagkain, Thank you, Lord. mga nyug. Amen! Grabe. Grabe talaga yun. Pamimingwet na may 30 minutes na walk. Salamat po sa inyong lahat. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Praise God. Thankful daw siya na naging part siya ng family. So, alam na natin sino next. Alam na sino next. No. Ay, tumayo na! Wow! First time! Thank you, Lord. Ulit ako. Gusto ko mag-salamat na invite nyo ako dito sa bahay ninyo. Hindi ko lang talaga na-reunion yung akala ko ng bakasyon. Pero I think na-experience ko ulit yung big family. Kaya talaga ako hindi nagpa-participate sa mga reunion kasi na kami sa mga kumaganak namin. Pero thank you again. Invite nyo ko sa reunion. Nag-enjoy ko. Thank you po. Thank you. Pwede na. Sino lang next? Sige na later talaga eh. May share talaga yan eh. Yung experience. Masaya. Kasi kahit sa family namin, hindi pa kami nakakapagkakita. Diba? Walang iyakan. Hindi pa. Masarap sa feeling kung gano'n na nagkakaisa lahat patungkol sa Diyos. Yun lang. Yun yung parang isang spirit. Kaya siguro
na na-achieve yung kung anong goal kung bakit na nandun sa kanya. Yun lang. Amen. Thank you. Okay, then, tanong po atin. Tapos na po tayo sa loso. Sa kayo naman tayo. Guy! Sabi ko sa guy. Magandang gabi po. Ako, isa sa sabihin ko ng isa sa pinaka-bless na sumama. No, kasi ako talaga is lahat yun kung first sa buhay ko. First airplane, first barge, tapos first bangka, tapos yung as in, kahit ganito ang kulay ko, hindi ako sanay sa ganun. Yung mga pinuntahan namin, puro first sa akin yun. Pero sabi ko nga, Lord, sabi ko, ang bait mo, kasi lahat yun, naranasan ko sa pamilyang to. Amen. No, kaya sabi ko, Lord, salamat nilagay mo ko dito. Hindi lang marami akong first, kundi marami talaga akong natutunan. Hindi sa nagsisip-sip ako, alam niyo yan. Marami nagbago sa buhay ko at yun ay pinagpapasalamat ko dahil nakakonect ako dito sa Romailand. At maraming salamat dahil pinagtsatsagaan ako nitong mahal kong asawa. And thank you to Romay family for extending their hearts, their lahat ng pag-iintindi nila sa akin. Thank you. I love you all. Okay, next. Si Donna naman. Gusto mo marinig si Donna. Yes! Kasi Sabi ko TikTok siya. napansin ko nung natin. First time din. Tahimik lang po pero very observant yan. Yun lang. Pinutom nyo eh. So, ano lang po. Mataba yun siya nung pumunta. Ngayon pumayat na. Akala ko payag ka pumunta. Kumaba siya. Ano lang, nakaka-bless lang na na-meet natin yung ibang family natin dun sa na kapag-share na word of God, naging testimony yung Romailand, kung paano naging kabuti si Lord sa buhay natin. So, yun lang, masaya. First time ko rin sa airplane. Masaya. Yan! So, yun lang. Thank you po. Amen. Siyempre, tatuwalin natin yung nanay. Ayan, dyan ah. Talaga yung... Ang nanay naman next. Final daw yung ama. Sasabihin ko rin. Lahat ito ay favor ng ating Panginoon, Mama. Masaya ka, Ma. Amen. Tsaka dahil ito sana ni Cruslin, plano na yung sinasabi pagsalita ng mayabang, hanap na, maganda. Tsaka ngayon lang din nakakita ng gano'n rin yun na sobrang lawak talaga. Grand talaga favor ng Lord. Hindi talaga kaya mabuti ng isipan mo. Ayun, salamat talaga. Salamat sa lahat. Sa lahat. Thank you po. I love you all. Alam ko meron naghihintay na tawagin eh. Yung may hawak na ng mic. First time din yan, first time. First time mo mabuk ng mic. Ano ba? Sinabi ko na kay Mama yun after ng reunion, di ba ba? Nag-ano kami doon. Wala sinabi. Nagmuni-muni si Mama, tapos inano namin ni Nene. Sinabi ko na sa kanya na hindi aksidente na si Domingo ang napangasawa niya. Diba? Nahinanting siya ni Domingo sa Davao. From Quezon to Davao, diba? Akalain niyo yun. Hindi yun aksidente na 40 nang magiging anak nila. At hindi aksidente na dumanas tayo ng
Sabi nga ni Manong, paulit-ulit na klase ng buhay. Diba? Hindi aksidente lahat yun. Itinakda ng Panginoon yun. Para saan? Para maging pagpapala tayo sa mga taong nakasalamuha natin sa buhay natin. Nakita nila kung ano tayo mag-umpisa hanggang kung paano tayo inangat ng Panginoon na sinamahan tayo ng Panginoon. Sobrang nakaka-bless yung family natin. Hindi sa finances eh. Kasi nakita lahat yung pagbabago. Ano ba yung roots natin? Diba? Kahit yung mga kamag-anak natin sa Davao, yung kwento nila, based sa kwento nila na ganito kayo, ganito, ganyan, diba? Before. And ano na kayo ngayon? Si Doming pa rin talaga. So yung roots natin, patuloy nating Sabi sa akin na, huwag na natin pagkwentuhan yung sino-sin pa ko. Pero grabe, sobrang nakaka-bless yung nanay at tatay natin. Nung una, hindi natin yun naiisip eh, di ba? Yung isip ganito yung tatay ko, ganito lang yung nanay ko, ganito lang sila. Pero ngayon, may isip natin na, kaya pala ito yung magulang namin. Kasi ang Diyos ang maitataas sa buhay ng ulo. Hindi yung persona, bawat isa, kundi yung Diyos lang talaga. Ang Panginoon lang talaga ang maitataas. Ayun lang. Request pala ako, patuloy niyong pag-pray yung KYC. Kasi yung opening ng KYC, niyak ako. Nakita ko yung, hindi, seryoso. Sa praise and worship, nakita niyo ba yung future ng Romaine? Pag nagpe-praise yung mga anak natin, habang kumakanta yung mga anak natin, tumutugtog yung mga anak natin, makita niyo sana yung future. Sabi ko nga nung opening pa lang, yung KYC, maliit lang tong area na to. Pero para na siyang church, pag nagsama-sama tayo. So yun yung nakikita ko. Sa nung opening, ngayon na ulit na naman, itong pamilya na to, hindi to para sa kung kanino. Itong pamilya na to para sa Panginoon. Tinakda to ng Panginoon yung Romeo. Hindi natin alam kung sino. Pero sa puso natin, ako personal sa puso natin, gagamitin si Raven sa pamilya natin. Kaya kung may nakikita kayong future para sa bawat anak natin, yun yung para magamit ng Panginoon sa gawain niya at mas malawak na gawain. To God be the glory. That's crazy. Dahil nag-comment ka, you're next. Naka-ID pa yan, no? Grabe. Grabe, dumiretso pa yan para lang makatugtog. Ano po yun? Testimony sa Andre niyo. Oh, sa buhay ko din. Anything. Yan. Ano po, syempre, unang-una, masaya. Dahil nakapag-reunion ulit. Ang last reunion natin na sobrang kompleto na bata. Bata pa kami nun eh. Naalala ko, nasa ano pa kami ng CNC yun eh. Tapos December pa. Kaya nakakamiss yung ganitong yung ganitong samahan na, alam mo yun, na sobrang laki pala natin. Pero nagsasama naman kami nila, pero iba talaga pag buong family. Kasi yun, thankful din sa opportunity na kasi nakauwi yan sila mama, sila papa. Ganyan, syempre, parang masarap sa pakiramdam, syempre, na nakapiling ko ulit sila mama at papa. Tsaka nakakatuwa kasi kahit si Lord talaga pinaka-foundation ng family natin. Kahit saan punta tayo sa Lord talaga. Kaya, ayun nga, minsan nag-uusap kami nila Sean, nila Clyde, na ang ganda ng kultura nating Ruby. Kaya kami, habang siyempre, nagiging 19 na tumatanda kami, hindi talaga namin tatanggalin
Kasi alam namin kung gaano kahirap mag-isa. Kailangan, tsaka, sino pa yung magpapalakas ang maging family lang naman. Although nakatulong yung friends, pero yung kasi parang mas naunawaan natin sa isa. Ayun, family talaga. Kaya, habang nakakatuwa lang po na habang tumatanda ganun, ikikip talaga namin yung ganitong bonding sa mga aming pagpipinsan, syempre sa magiging future po namin. Yun lang. Thank you, Lord. Amen. Si Clyde. Si Clyde yan. Kasi priorities na tayo sa mga. Sinabi ko rin kay Daddy na ayaw niya ako nung gusto ko sumama sa school. Sinabi ko rin niya ako na hindi talaga niya. Tsaka tatamaan talaga yung Monday ko. Tapos yung nangyari, nakakatawa. Puro lang pala kami, consultation. At pala sa mga nandiyan pa. Pero yung pa man, at least, papunta pa rin si Daddy. In terms naman sa family, masashare ko lang na lagi rin alam ni Daddy tsaka ni Mami sa akin. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, sa future, ang laging kahapon mo lang talaga yung family. Diba? Lagi yung sasabi ko na paalala ni Daddy na kapag may work na, pag may asawa na kami nila Cleo, nila Yuel, huwag na huwag kakalimutan yung family na nagpalaki, na nagre-remind na nandiyan na sila lang. Kasi darating na araw na wala sila. Pero, yan. Lagi lang sasabi ni Daddy na love one another talaga. Kaya ang pangalan din ng family is love. Kasi ang pundasyon talaga ng lahat ng relationship lang sa pamilya is pagmamahal talaga. So, ayun lang. Ganun din. Kung sa amin nga na 5 pamilya namin, sobrang saya. What more sa ating buong gawin? Ayun lang yung masaya. Thank you. Sige. Naman tawagin natin si Janine. Ito hindi siya nakasama, pero siya talaga yung punong ambala na nag-book sa mga ticket natin. Yes. Ito yung behind the scene, but Yes. Akala ko maligtas na ako. Kasi hindi daw ko sa but not in behind. Sobrang happy po ako na nakapunta po kayo sa naman. Pero nakamonitor kasi syempre po pero sobrang sabi ko nga po kasi di ba po bago po yung araw sa mismong araw po ng flight lumindol po sa Davao. So syempre po as a mother and hindi ako kasama. So, kinakabahan ko na malayo naman daw po, pero syempre po ang dami kong label na namin. Pero, thank God po sa 4 na araw niyo po. Sa 4 na araw niyo po nasa Davao. Nakamonitor po, lagi po na-check ng mga update. Pero, yun nga po, pati lagi po makaka-share ng mga kung ano po yung ganap niyo, ganyan po. Sobrang, every time na nakikita ko po yung picture niyo, natutuwa po ko, tapos parang sasabi, sayang, pero sobrang saya ko po na nandun po kami. Tapos, ayun po, sobrang saya ko din po. Hindi po ko, parang yung sabi nga po nila na, parang secretary behind the scene na gano'n po na, ako po yung nag-book, ako po yung nag-book sa iba, ako yung nag-check-in. Parang kahit yung simpleng gano'n lang po yung nagawa ko, is happy po ako na part pa rin po ako ng Davao Trip. Tapos
maging strong na po kasi kasi alam niyo lang po sobrang mahiyain niya tsaka sobrang weak na parang matatakotin pero po na kayanin niya na 4 days na malayo sa amin tsaka po na yun po, sobrang nag-enjoy siya kaya sobrang nag-enjoy po ako sa mga videos niya. Ngayon lang po, thank you so much po. Sige na, nanay naman. Nanay naman. Sige na, Sky, saglit lang. Naku, pag gapatak yan, nakakaman yun. Ano po, thankful po ako kasi ano po, ginamit din yung pagpunta ko sa Qatar para makarating ako ng Davao kasi alam niyo naman personally talaga wala talaga akong pera talaga. Pero thank you Lord dahil dinala ako sa Qatar. Na-bless pa ako doon financially, nakabayad sa mabigat kong bayarin, and then at the same time talaga nakapag-book ako, nakapagbigay ng contribution, di ba? Tapos basta masaya ko. Tapos din po kasi talaga yung purpose po talaga natin doon is yung to share Jesus talaga. So, nangyari po yon yung pinag-pray po talaga ng family po natin, ng tayo magkakapatid na maitaas natin si Jesus doon sa family natin doon sa Davao, which is nangyari po talaga. So, nag-worry pa ako nung gabi kasi di ba umaambon. So, sabi ko, sana Lord, kung i-boost nyo na itong ulan ngayong gabi, i-boost nyo na para bukas po sa araw po ng reunion po, magiging maganda ang panahon at mabless kami lahat, magiging maganda ang flow, everything po, Panginoon. So, binigay po talaga ng Lord yun. So, napakaganda po talaga. As in, hindi nga namin, maski si Nene, sabi nga namin na, parang hindi na umubos yung pagkain, parang nagkasobra-sobra pa. As in, hindi, maski nga din sa pagbubunot ni Nene ng mga prices, parang hindi na umubos. And then, di ba? Tapos meron pang natira. So, hindi kasi siyempre si Nene ang may hawak ng ng ating budget. So, maski siya din na-amaze. So, napakabuti po talaga ng Lord na talaga multiply po talaga yung binigyan niyang blessing po talaga sa atin. Sobrang blessed po talaga. At I'm pretty sure po talaga na yung family na natin doon na blessed din po sila din po sa reunion na nangyari. First time ever na ang Pamaus clan na kay Tatay Iping at Nanay Sinda na clan lang talaga yun na nag-unite po talaga. Yo, so praise the Lord po. To God be all the glory po talaga. Share mo ba? Sa family? Thank you. Experience Iiyak mo yan. Iiyak. Una, sige sa reunion muna. Kasi dahil wala namin pinsan, kala namin kabilang marami dito sa Manila, marami pa palami sa Davao. Tapos yung nakapag-sharing time din kami, hindi rin nawala si Lord talaga. Kasi parang 3 AM na kami natapos, puro kwentuhan lang. Detox kasi sabi namin last day na to. Tapos parang ilang years ulit kami makakabalik. Kaya yun, ang sarap ng kwentuhan, ng tawanan. Tapos nakapag-sharing time talaga kami. Tapos yun naman po sa family, sobrang thankful po ako sa inyo, sa Army family. Kasi kung titignan po, kundi dahil sa Rumay, siguro nasupport ako ng hindi ba, no? Salamat sa nabaliran ng Thankful ako sa Rumay kasi syempre yung Rumay boy nagpakilala ka. Kundi dahil sa Rumay, syempre, naging Christian, naging tunay na Kristiyano. Yung Rumay yung nagbigay ng naging source of blessing, naging source ng salvation na na-receive ko. Big shout out syempre kay Lola, sa mga tito-tita na naging magandang modelo para sa amin, sa mga nakikita namin. Tapos na-adopt namin ngayon. Kaya po, thankful po ako sa inyong lahat. Yan, gaya nga na sinabi ni Kurt, palagi kami nagkagantuhan.
kwentuhan na huwag nating wawalain yung ganitong banding. Kasi sa maraming pagkakataon, kala namin watak-watak na rin kami kasi tuwing ganito lang kami magkikita-kita, wala kaming deep relationship talaga. Sa iba kami nagsishare ng mga problema, sa iba kami naghanap ng kakwentuhan, pero na-realize namin lately na meron palang pinsan. Meron palang kami na kasi nasanay kami na pinsan, pinsan, kamag-anak, dugo. Pero wala yung tunay yung deep talaga. Pero lately, naging mas naging lapit kami sa isa't isa. Naging open yung mga secrets, yung mga hindi namin share sa parents, na share namin sa isa't isa. Kaya yun, okay din na nakaka-bless kasi yun nga, meron pa lang kami. Meron pa lang. Tapos yun po, tama nga po kayo nang sinabi, yung Romay, hindi na siya basta Romay, kumbaga gagamitin talaga tayo. Yung Romay, tutulong tayo magpasikip ng mga tao sa heaven. Kumbaga, magiging source yung Romay para marami pa yung maligtas. Para marami pa yung ma-save, marami pang ma-save, marami pang maka-receive ng salvation. Kasi di tayo marami nang wala lang Marami tayo for a reason. Kumbaga, marami tayo, so marami rin yung masisave. Marami tayo, marami din tayo masyasyaran. Marami tayo, so marami rin maliligtas. Kaya yun lang. Ang saya. Ako nainggit ako. Sana nakasama kami. Pero sobrang saya. Sobrang saya kasi sobrang saya kasi parang di ko yun I mean, syempre nung bata ako, ganyan, gusto ko malibre ko sila sa SM, mga ganun, makapag-Jollibee kami. Pero grabe yung blessing. Hindi sa akin hindi sa akin nag-umpisa Hindi talaga Hindi sa akin. I mean, syempre, I believe kay God, syempre. Talagang ino-honor ko siya sa buhay ko. Kami ng wife ko, syempre, ni Salay. Pero, hindi ko ma-imagine na, alam mo yun, parang malibre ka sila sa flight. Diba na, sobrang hindi ko talaga siya ma-imagine. Kahit kasi, hindi sa price Kasi kung titignan, hindi naman siya like sobrang expensive Pero yung wife ko din, kay Salay, sobrang priority talaga namin na kahit sila papa na lang, kahit sila mama na lang muna. Yung mga ganon. Sobrang thankful din ako, nagkaroon ako ng ganon na partner. And, syempre, nag-start yun sa parents ko. Nakita namin na, okay, dapat ganito kami, dapat ganito yung gagawin. So, lahat yun bunga ng prayer ni Lola, ng mga tito, sa Tito Iman, lahat ng mga nakapaligid sa akin. Kasi, halos lahat, tito, tita, lahat, alam, kumbaga, napagsabihan ako diba? Parang, dapat, ganyan. Yung mga ganon, sobrang laking tulong. Kasi, sa sobrang dami, nabuo siya. Tapos, ako kasi hindi ako lumaki sa labas na sinasabi kasi ng mga ka-age ko na grabe yung paghihirap ko sa buhay. Yun yung nagturo sa akin kung bakit ako naging ganito ngayon. Ganun sa normal na mundo. Pero ako hindi ko yun naranasan talaga. Hindi ko naranasan maghirap. Hindi ko naranasan magutom, di ba? Halata naman, di ba? Hindi ako nagugutom. lahat nung kung ano ako ngayon, lahat yun dahil po sa inyo. Talaga. Lahat ng mga turo, lahat ng mga pagalit, lahat ng mga pag-cheer up, yung mga ganun. Sobrang laking foundation talaga ng Romay family sa buhay ko.
Kaya sobrang thankful. Siyempre, masaya kasi, wow, Davao, di ba? Halos lahat ng mga tito-tita, kompleto kayo eh. Si Lola, siyempre. So, sobrang grabe yung blessing ni Lord sa atin. And, hindi doon nagtatapos, sabi nga ni Tita Chris, hindi doon nagtatapos. Umpisa pa lang to. Davao pa lang yung umpisa natin na magsasama-sama sa mga ganyang trips. And kami naman magpipinsan, sobrang tinetreasure namin yung mga moments namin together. And masaya. Masaya, sobrang saya po. And yun nga, thank you Lord. Here we go. Slide. Paano na yan? Sino tutugtog? Wala ko safe ako. Tumugtog na nga daw siya para hindi siya tawagin. Ano lang, sa totoo lang, thankful. Lahat naman thankful. Na naging part ako ng pamilya ko. And na-realize ko lang na parang na-realize ka lang na minsan natatake for granted ko na may pamilya pala na ganito. Parang na parang nilalayo ko po yung sarili ko. Even though may family ko. That's my boy. And every time na may gathering na rin ko, di ko man po pinapakita ko. Umiyak na din yung magulang oh. Kinig si Daddy tsaka si Mami. Thank you rin dahil itong pamilya na ito yung naging siguro safe space ko. Tsaka it's nice din knowing na hindi lang ito yung nagiging huling reunion natin. Pagkakataon. Magkakasama tayo. And it's nice na there's one God who will go for that. And that's yung pinaka-importante ko. Yung tunay nga na yung phrase na blood runs thicker than water. Na hindi ko po alam. Basta naisip ko. Ayun lang po. Singit lang, sobrang blessed ako kay kay Jigo. Grabe. One in spirit talaga. Uy, ano yan? Kasi employee yan dito sa kwarto. Kasusunod ano? Kasusunod. Tawagan nyo na? Meron talaga yan eh. Hindi lang kayo ko hawak ng kakanta na yan. Ibigay na ako, yung mga manager. Chris, hindi natin dito ako nagpapasahod. Pamilya! Tulungan! Tulungan! Amen, praise God. Sige na, yung mga nagtatago dyan, ikaw na ang next, kala mo So, I just wanna, may share po ako na sinabi din sa akin ni Lola na i-share ko sa inyo. And I'm here to just be a vessel and also just to inspire yung mga pinsan natin and also you guys. And may nangyari po kasi sa akin na hindi naman malala or what. Pero I
I had an encounter with God sa, of course, sa church namin. And ang nangyari is, God gave me a vision na you're gonna preach to your school. And I didn't take it light. Hindi siya, alam ko mahirap yung binigay sa akin ni God. And nung time na yun, parang super specific na yung binigay niya sa akin na sinabi niya na ang mangyayari is magiging vacant yung yung dalawa niyong subject kasi wala yung teacher niyo. And then dun ka na mag-ready. So ang nangyari is, as in hindi po ako matulog and nag-prepare po ako with just praying and also reading the word. And ang nangyari is, nung time na napapasok ako, syempre, hindi ko inisip na akala ko matagal pa, ganun. Nangyari is, biglang nag-announce parang may nag-announce sa amin na wala doon yung teacher namin. Parang biglang may nagtag sa heart ko. And parang sinabi sa akin na, yun na yun, ito na to. And ang nangyari is, sobrang, parang nag-hesitate pa ako as in. And nakaupo lang ako. So biglang, kinausap ako ng kaklase ko. Sabi niya sa akin na, uy, CJ, pwede mo bang parang bigyan mo kami ng parang turuan mo naman kami sa Bible. Gumanon siya. And siyempre ako, parang ito na yun. So, ang nangyari is, yun nga, nag-teach ako about sa parable of the lost sheep sa kanila and I began to pray for them. Ang nangyari after that is, may much more na binigay sa akin na vision si God. Sinabi niya sa akin na wala din teacher yung kabilang section. Like as in, walang teacher yung kabilang section. So, tinignan ko. Wala. As in, nagulat ako na wala silang teacher. And parang 48 ata sila doon. And ang nangyari is, syempre, nagsabi ako sa parang president nila na pwede akong mag-share about something lang. And yun, biglang pinayagan. And ang nangyari yun is, nag-preach ako, nag-share ako na yun nga sa parable of the lost sheep and also yung sa, ayun. And ang nangyari after that is, nagbigay ng vision sa akin si God na may miracle na mangyayari doon sa room na yun. And binigyan niya ako na papag-pray mo yung isa dyan. Pangalan, Princess. Di ko alam na may princess, as in sinabi ko sa niya na sa kanila na most of you kilala ko. Yes, most of them. Pero yung iba hindi ko talaga kilala. And wala akong kilalang princess doon. So, sabi ko sa kanila na pwede bang mag-raise ng hand kung sino yung princess na yun. And ang nangyari, may isa nasa pinakalikod na babae is pangalan niya Princess. And sinabi ko sa kanya na, hey, I don't know what you're going through. And parang sinabi ko sa kanya na hindi ko alam, syempre hindi ako sure, pero God just gave me a vision na may nangyayari sa family mo. And I don't know what that is, but can we pray? And after that, pinag-pray ko siya. And then may isa pang binigay sa akin si God. May isang tao daw na, may isang yung student na may sakit sa binte. As in, so parang sobrang detailed na binigay niya sa akin na may sakit daw sa binte. And yun, sabi ko sa kanila, baka maging weird to or what, pero sino dito yung may sakit sa binte? And what happened is, sa likod din, sa gilid, may tumaas ng kamay. And yun, ang nangyari is, I began to pray for her. And yun, nag-layans kami. And after that, umalis na agad ako. Kasi sobrang wild na nangyari. And ang nangyari nun is, may isa akong friend dun, lumapit sa akin na, CJ, yung princess na sinabi mo, nag-open up sa akin. Sabi niya, may nangyayari nga daw sa family niya. Parang broken yung family niya. And sobrang, parang detailed daw ng sinabi ko sa kanya. And pinag-pray din niya na parang may mangyaring miracle doon. And syempre ako, sobrang light ng heart ko na totoo yung binigay sa akin ni God. And after that,
may isa pang lumapit sa akin. And yung lumapit sa akin is yung may sakit sa binti. Nagtanong siya sa akin, CJ, paano mo nagawa yun? Bakit, paano mo nalaman? Parang gumanon siya. And sabi ko, hindi ko alam. Pero what I know is, si God yung gumawa. Ang nangyari is, she got healed. The moment before, na ay parang after na pinag-pray, na-heal yung leg niya. And just wanna parang encourage you guys. Also sa parents, and yun nga sa mga pinsan natin na sa parents is just pray for your son or your daughter kasi may much more plan na ibibigay sa iyo may much more plan na parang ibibigay ni God sa anak niyo. And just don't give up on them because I know na yung parents ko hindi na-give up sa akin. And super grateful din ako kasi our family is a God-centered family. And yes, really grateful for you guys for not giving up on us, not giving us up on sa mga kapatid and also sa mga anak natin. Nyo pala, sorry. And yes, for sa mga pinsan ko naman na I just want to encourage you guys na just take a stand. Give up, just iharap nyo na take a one step closer to Him because I know na God really works and God moves mountains. And yun, thank you po. First time ko narinig yung testimony ni CJ. Praise God. Grabe, thank you, Lord. So the Lord is really, at work na talaga sa pamilya natin. Sobrang. At more to come, no? Hindi lang kay CJ. Meron din tayong mga pamangkin. And tayo din, First Gen, i-desire natin yung magkaroon tayo ng gift sa healing, yung mga vision na pag-pray natin. Kasi once we desire it, ibibigay talaga ng Lord. Talagang gagamitin tayo. Amen? So, ang next. Sa akin lang, thankful pa rin. Thankful talaga na center natin si God and siyempre si Mama. And yung unity natin na bilang magkakapatid. And sa lahat, thank you. Thank you na andyan si Mama para sa akin. Si Mama talaga at ang kanyang kapangyarihan na si God. Ayun talaga. Yun ang pinangahawakan. Siyempre, next na kalit si Dito. Magandang gabi po. Ako, yung sa union nila, reunion. Union, yes. Union. Actually, isa kasi ako sa active na nag-monitor nitong plan natin for Davao. Ang mga nag-plan, parang sumakay lang ako. Hindi ako talaga yung nag-plan. Hindi ako kasama sa nagplano. Pero nakisakay ako sa plano. Dahil ko talaga to parang pangarap. Isa to talaga sa pangarap ko. Sinabi ko to kay Mama na ang gusto ko, yung unang punta ko ng Davao, kasama ko siya. Siya yung magpapakilala sa akin. Sa angkan niya. Yung pinanggalingan niya talaga. Na mapapakilala niya ako, kasama ko ang mga anak ko at asawa ko. Tapos yun nga, dahil na-brought up na nagplano kayo na magdadavaw ka. Tapos yun, isa ko sa active na talaga nag-monitor. So, bawat isa na nagbubuk ng ticket, alam ko, nag-monitor ka talaga. Noon na talaga, as in, doubted ako, sabi ko, Lord, ibibigay niyo po ba talaga sa amin to? Madadala po ba ni Mama lahat ng angkan niya? Majority ng angkan niya na maipresenta niya sa Davao. Tapos, ayun nga, by the grace of the Lord, talagang
binigay niya talaga yung desire ng puso ni Mama. Si Mama kasi talaga ang unang nag-desire nito eh. Na noon pa, gusto niya kahit pa isa-isa lang, mapakilala niyo man lang tayo sa angkan niya. Tapos hanggang sa yung usapang reunion na to, napunta na sa yung word naman ni Lord i-represent natin doon. Dadalhin natin ang salita ng Panginoon sa pamilya ni Mama. Noon parang naano ako, sabi ko grabe ang tapang na talaga ng Romel. Kasi sagradong Pilipino, sagradong Katoliko sila halos lahat eh. Ano ang tapang na talaga ng Romel. Talaga alam mo yung susugurin na namin kayo para ipadala talaga ang salita ng Panginoon. And ang galing talaga ng Lord na nag-work talaga lahat. Tapos yung doon na dahil yung program, sobrang isang buong team na talaga ang Romel. Walang doubt to. Kumpleto na tayo. Alam mo yun, yung ating music team, music ministry, si Mahal, si Sean, talagang ginamit talaga ng Panginoon yung Holy Spirit talaga nasa si Mano, kung paano niya i-deliver yung word, kung paano niya talaga pinakilala yung paano ba talaga tayo nag-struggle na tayo lang na wala tayong kamag-anak. And yung expenses, talagang yun, nilaban talaga natin hanggang sa makarating na huling meeting talaga namin sa Davao, bulungan kami ng bulungan ni Kuya talaga kasi kabado kami na kulang. Pero grabe, talagang pinaspasan to ni Lord. Promise talaga. Yung pag-games natin, yung pag-games, 4 lang yung pag-games namin eh. Tapos bawat isa doon, isa lang mananalo. Sa 4 na games, isa lang mananalo. Tagwa 100 lang. Pero napakadami nating pag-games at tagwa 100 bawat isa. More than 50 yun. May nanalo pa tayong 500. Grabe talaga si Lord at may sumobra pa talaga sa budget natin. May nauwi pa dito sa Manila. May nauwi pa talagang alam mo nung kagabi talaga naiyak ako. Sabi ko noon. 2 isda, 5 tinapay. Sa'yo naman, iba talaga. Magtiwala lang talaga tayo. Yun nga yung lagi ko sinasabi kay Big Peg tsaka kay Chris eh. Tulad nitong binigay na cafe na to. Binlas na tayo ni Lord kasi maliliit pa lang tayo. Sanggol pa lang tayo. Pinag-pray na tayo ng Mama eh. Inaani na natin yung mga blessing na dapat na nasa atin. Nag-tipon-tipon pa tayo. Binitbit pa natin yung words sa bansa iba. Sa lugar ni Mama. Hindi talaga tayo pinahiya ni Lord. As in, talaga kung nag-uumabaw yung budget. Thank you Lord talaga. As in, to God all the glory talaga. Thank you Lord. Yun lang po. Thank you. Pwede pa request sa Kiban? Ang saya sa Davao. Ang saya niyong makita. Ang saya niyong panoorin. Kasi alam ko matagal na itong pinlano at saka desire talaga ito ni Mama. Kahit lagi ko siyang nakakakwentuhan dati pa. Talagang nasa puso niya yung madala lahat ng angkan niya sa pinanggalingan niyang bayan sa Davao. So, although nakarating na kami ng Davao as a family, mga ilang years ago na, maliliit pa sila, Gio, tsaka si Wako, si Yuel. Pero alam kong mas masaya yun na buong angkat talaga yung kasama. Nagplano kami na sasama kahit kami lang, dalawa na ulit. Kaso lang yun nga, dala ng may trabaho, hindi kaya ng walang internet, wala daw talagang signal sa Davao. So, si Ima na lang muna. At masaya ako na nakasama siya kasi bilang parte ng first gen talagang alam ko na kailangan kayo, yung solid na nandoon at magrepresenta ng pamilya at mag-share ng word. Masaya ako para sa lahat. Sa inyong lahat, masaya ako genuinely sa puso ko na nakita ko kayo na pumunta doon. Ilan lang ba yung kulang? Sa 14. Na parang
Tatlo lang, di ba? O, ano na yun, solid na yun na nakita kayo ng angkan na talagang pumunta kayo doon. At hindi biro yun, lahat. So yung desire ng kaapat, binibilang nila yung kulang na yun. Pero solid na yun, yung lahat kayo, majority kayo nakarating. Kung nandiyan pa si Papa, di ba? Lalo, saya. So, ayun, praise God na nakarating at alam ko hindi lang po ang unang huli. Pang beses na makakasama rin kami. Next week na daw ulit! Next week agad? Ito ako, last week. Ito ba hindi papahuli? Tago. Hindi kasi ito, ano to, wala naman talaga dapat eh, kasi lahat papasalamat eh. Sa dagdag na lang. Yung kay mama, kasi lagi siyang pumupunta nung uuwi, di ba? Sabi niya ganito, sabi ko, nag-share ako sa kanila, parang ayaw nilang maniwala kasi siya lang mag-isa, di ba? Eh ngayon, lahat tayo ngayon solid, nagdala ng word of God para. Paniwalang-paniwala na sila kasi dinala niyo buong pamilya niyo. Di ba? Kaya salamat mama. Pangmayaman yun eh, mama. Ikaw na magpasalamat kay Lord kasi kami nagpasalamat din sa iyo. Bakit saan na rin kami pasalamat kay Lord? Kaya ngayon hindi ka na si mama. 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 Patagdan ma. Matagal ko na yung tinatawag na mama. Kasi ano talaga siya eh, Espanyola. Mama. Oh, yun talaga yung naano ko sa isa-isang nagano. Kasi walang maniniwala talaga sa'yo kasi ikaw lang mag-isa. Lagi ka lang ganito, lagi na lang ganyan, di ba? Kaya diba lagi mo silang pinag-pray, ganito. Nag-share. Lagi siya nag-share doon. Umuwi lang talaga si mama doon. Uwi ako kasi mga kapatid ko yun eh. Diba? Share ko yan kasi wala silang ganyan. Kaya ngayon, naniniwala na talaga sila na iba si mama. Iba si Lord. Diba? Grabe. Kaya Napakita talaga rin paano tayo ni yes, paano tayo hinubog at dinala sa paanan ng ating Panginoon. Kaya napakabuti mo. At maraming salamat Lord sa lahat mo. Kaya sa Diyos lamang po ang papuri at pasasalamat. Yeah. Sinama din naman ng ating mga pagmamahal. Yun lang po, alam naman natin yan na talaga yung ang panalangin talaga na naaayon sa kalooban ng Panginoon, sasagutin lang. Di ba yung panalangin, yes, no, wait. So, ito, yung pagkakataon na yun, yung pagkakataon na to, talagang ito na yung answer prayer talaga sa ano ko. Kasi, masama man talaga, masama man sabihin mo. Yung pinag-pray ko si Papa na magkasakit ka na lang para makilala mo ang Panginoon. Uy, dalawa na center ko. Thank you, RJ. Narinig niya eh. Lobat mo. Magkasakit lang si Papa para Sinadya mo yan para hindi ka makapag-send ng tala. Hindi po madali talaga yung Pero panalangin. 100 din, pag-technical. 100. Red, mag-send lang ako. Hindi po madali na yung panalangin na yun na nagkasakit si Papa para lang makilala natin. Makilala niya ang Panginoon. So nung time na yun, grabe na doon ako umiinit ang faith ko talaga kay God. Kasi alam naman natin yun na good father naman, good provider naman si Papa. Yung time na kami, si Marijo na pinanganak, na bumalik siya sa kanyang bisyo pag may babae siya, masakit, di ba? So, real talk na lang to. So sabi ko, Lord,
60 years old na po siya, tapos bumalik siya sa bisyo. Pag kinuha mo siya ngayon, alam kong meron na po akong kaunawaan na may langit na imperno. Imperno po talaga siya. So, bigyan mo siya ng sakit para ma-realize niya ang kanyang ginagawang mali. Pag nanalangin ako bago mag-alas 12, nasa construction siya. In the spot, nakulugan siya. Alam mo yan. Di ba? Sorry, ako ginamit. Sorry. Pagkaroon siya ng ano. Alam mo yun doon sa construction sa suka. So, hindi niya hiniwalayan yung babae kahit na gano'n. Tapos sabi ko, Lord, hindi po to. Gusto ko talaga na magkasakit talaga siya na maalis na siya doon sa babae. Yung man mo, na-stroke. Oh, na-stroke siya. Pero, na-stroke po siya, pero purihin ng Panginoon, alam natin lahat to. 6 years siya bago kinuha ng Panginoon. Pero sinamahan tayo, di ba? Alam ni Bani ang lahat. Alam niyo lahat yan, si Lover alam na kasi si ano na yun eh. So hindi tayo pinababayaan. Doon po talaga ako na nananampalataya, na lumalim sa faith kay God. So yung mga ano na, sabi ko, doon na nagre-rema na sa puso ko palagi na ang Panginoon talaga, sumasagot talaga ng panalangin. So hanggang sa dumating yung mga ano, kasawa ng lahat, ganyan, ito na tayo. Ang wala talaga akong ibang ano, kundi wala akong ibang hangad na lahat tayo, madala talaga tayo sa kaharian ng Panginoon. Amen, amen. Kasi alam ko, alam niya ni Bani, alam niya ni Mahal na ang lulo ninyo, bago, hindi tayo makapagsalita, bago siya namatay, 2 weeks. Bakit nabanggit niya ang pangalan Jesus? Totoo yan, alam niya ni Madam, di ba Madam? Alam niya ni Mahal, kami lang 3 nun sa bahay. So, antayin pa ba natin na magpareho tayo kay Papa? Na ipanalangin na pagkaganito para na makilala ang Panginoon? Hindi na. Kasi meron na tayong prueba. Hindi tayo kukuha ng ibang halimbawa sa ibang pamilya, kundi sa ating pamilya. Buong ang kanunumi. So, itong ngayon, ang mga resulta na ng mga panalangin na alam ng Diyos yan kung ano na sa puso ko. Kasi mahal ko ang pamilya ko. Kasi sabi ko nga kay Lord lagi ko talaga binangbanggit yan. Binigyan mo ako ng 14 ka anak, manugang at mga apo. Hindi ko po kakayanin. Kundi, ikaw lang talaga, Panginoon. Ikaw talaga ang matibay na bato ng sandigan ko. So ito na ngayon ang mga resulta. Purihin ng Panginoon at talagang napakabuti at tapat siya sa ating pamilya. Nakikita na natin ngayon ang resulta lahat. So, hindi tayo kumbaga, hindi tayo magpakuya-kuyakoy, pagdiretso, sa ating buhay spiritual, kundi magsisigasig tayo talaga hanggang sa kapuapuhan na to. At siyempre, pag-pray nyo kung lahaba ba yung buhay ko kasi prayer warrior na po talaga ako. Salamat. Okay, salamat din. To God be all the glory. Siya lang po talaga. Jesus talaga. Sige po, ang huli na, mag-share, tapos mag-closing prayer, pero huwag aalas is mag-picture din tayo para meron tayong remembrance. Oh, budget! Mag-share, testimony po. Naalala ko si si Mama. Sabi niya, kailangan makabalik kayo sa promise na. Kasi para yumaman daw tayo. So, nakadalawang balik na ako. So, dalawang yaman na. Ngayon ngayon, may kayamanan na. Kagaya nga ng senior natin, yung testimony natin, kayamanan natin ang Panginoon. So, malaya tayo, hindi dahil may dala-dala tayo may pera. Hindi ko nga binanggit nung 4 na kayo. Doon na nag-start yung abroad-abroad di ba? Kayamanan na yun pero hindi na natin kailangan sabihin. Kaya sobrang short lang ng testimony natin. Kasi nga, gusto natin makita kung paano. Yung Himalayan na nakapunta sila. Sabi nga ng iba doon, sila nga pumunta from Manila tayo pa kaya. From America pa, from Bento pa. Nakaka-inspire din talaga. So, yun pa lang,
the testimony itself na true may. Diba? Ano na yun? Kayamanan na yun. Kaya tayo bumalik doon. Dinalik lang natin. Kayamanan. Iba pa na yun. Yun yung kayamanan natin. Kayamanan natin. Thank you. Amen. Gawin natin yung kapatid mo, Diyos tunay at dakila. Diba? Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, ako'y pagsampayan. Bukas doon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita. Awitan kita, at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Sige po, patuloy lang tayo mag-worship. Tapos random lang, tatawag lang ako na ipag-pray. Simulan ko na po siguro, no? Tawagin natin si George. Pag-pray mo lang yung mga tatay natin habang nag-worship tayo. Mga tatay. Okay. Siguro ako business muna tayo. Kay Iman, pag-pray mo kasi itong KYC at may dadami pa eh. Hindi lang simula, yung Trevo, di ba, yung business natin na sinisimulan, mga ideas natin sa mga bata, ano. Pag-pray natin to na lalago yung mga negosyo natin, yung, syempre, yung kay sa Clear and Clyde, kung saan nagsimula, no, yung negosyo. Kasi kay Tonton, di ba? Sa Trevo, kung any ideas na pwede nating idagdag pa, di ba? Pag-pray natin up yung lahat ng ating mga businesses. Habang umalaw tayo, pag-pray ko yung mga business, mga plano, mga vision na binibigay sa atin ng Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba, nananalangin. Abang sa lahat, na mga binigyan ng pagkakatawag sa amin sa mga businesses, Panginoon. Ama, ipaalala mo sa amin, nagsimula, Panginoon, ang CNC Logan. Hindi mo, Panginoon, sa iyo. Na ito ay gagamitin nyo para sa aming pamilya at sa napakaraming kaluluwa. Nagsisimula, Panginoon, sa amin ng Lord. O God, inilalapit na rin namin sa iyo, Panginoon. Ang mga businesses, Panginoon. Ang CNC, ang Trevo, Panginoon. Ang KYC, Panginoon. At ang Panginoon, ang business, Panginoon, ni Tonton, ang pagsuwang, Panginoon. Ibuhin niyo, Panginoon,
makita naman. Gamitin niyo, Napakita niya oh, Panginoon Lord ng God, purpose sa mga kaluluwa. ang pagdala niya doon sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. At lahat ng mga plano pa, oh God, ng mga ino-open nyo sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Ipagpatuloy na makita na ang lahat ng ito ay galing sa inyo at para sa inyo. Gagamitin niyo lamang ito, Panginoon, Oh, Lord God, para Panginoon, ang sentro ng mga makapagbahagi ng iyong salita at makita kung paano niyo sinamahan ang angkan ng Romeo. Maraming salamat po sa inyo. Dahil ito po, Panginoon, ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Ngunit yung dadalhin nyo dahil sa pamamagitan ng mga businesses, Panginoon, ay gagamitin sa panghabang buhay, Panginoon. Lalong-lalo na para sa inyong kapalaran. Yes, O God. At ganun din po, Panginoon, sa business, Panginoon, ni DJ, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. At ni Ate Tess, Panginoon. At lahat, Ama. Ang business, Panginoon, ng buong angkan ng Romeo, God. Gagamitin niyo ito, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat, Holy Spirit, sa pagsama sa bawat kasama. Thank you, O God. Itong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa mga talento, yung wisdom, yung knowledge, Panginoon. Tulong-tulong kami, Panginoon, sa negosyo nito, Panginoon Lord God, na mapalago at kayo, Panginoon Lord God, ang sentro nito, Lord God. Salamat, 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 Panginoon Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tayo po ay patuloy na umawit. Awitan natin ang Panginoon ng banal na Espiritu. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Panalangin natin yung mga nanay, no? Na nagsakripisyo, hindi lang sa kung ano yung meron sila. Yung talent nila, yung pagiging nanay, napakahirap ko nito. Patuloy na hinuhubog ang kanilang mga anak. Kung paano nila parakihin at kanilang mga ako. Panalangin natin yung mga nanay nila. Ate Tess, Ama, Panginoon, Lord, hallelujah. Bigyan mo po ng talento, lalo ang mga nanay, Panginoon, mag-alaga sa kanilang mga anak, sa aming mga pamilya, Lord. Ang lahat ng iyan, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng nakilapit sa pagpapay, Panginoon, namin sa aming mga anak, sa aming mga Panginoon, Lord. Sa aming sala pa man. Dugtungan mo ang kanyang buhay na may kalakasan at physical. Salamat, Lord, sa nagbabago sa kailang pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat din po, Ama, sa natagumpayan ng Panginoon. May Panginoon na pag-ibig sa amin, Lord. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon, sa natagumpayan ng lahat ng mga kailangan po ng lahat isang mabuhay, Ama. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon. Sa Jesus' name. yes, Lord God, ang mga nanay na ito, Panginoon, kagaya ni Eva, Panginoon Lord God, kung saan nagsimula, Panginoon Lord God, na Israel niya, Panginoon, Lord God, ang lahi, lalo na sa amin na, si Gonzalo, Lord God. Ngayon naman, mga kapatid, manalangin naman natin ang aking mga tatay.
Lord, kundi ang kanilang panalangin. Ang kanilang panalangin, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa lahat ng masasakupan, sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo. Lord, alam namin, Panginoon, yung mga tatay nito, Panginoon, kagayan nyo. Kayo po ang aming modelo, Panginoon Lord God. Hallelujah. Maging tunay na leader kami, Panginoon, sa aming mga asawa. Maging tunay na leader kami sa aming mga anak, Panginoon Lord God. Yara ba. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Salamat, Panginoon. There is no place like you. Open up my heart. Show me who you are. Fill me with your heart. Bansa po natin wala na po ang korupsyon at pagpapulungan lahat ng Pilipino, Lord Jesus, na alisin lahat ang greedy, ang sakit, ang pag-isip kapag paglaman sa kapwa. Tawag na po, Lord Jesus. Isa lahat, Lord Jesus. Malapit na po yun, Lord Jesus. Sa inyong habang, Lord Jesus, kayo po ang mamagita sa mga, Lord Jesus. Salamat. Salamat, Lord. Nagpinabayan po po sa salamat. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat. Alam namin na meron pa kayo mga rise up na mga bagong leader, Panginoon, na tunay na nagmamahal sa inyo, at tunay na nagmamahal sa ating bansa, Panginoon Lord God. Hallelujah, kung saan man ito maghanap, Panginoon, nais namin, Lord God, na maging tunay siya ang inyong anak para magsilbi sa inyong bayan, Panginoon Lord God. Panginoon, amin din pinapanalangin ngayong gabi, Panginoon, yung mga nag-a-abroad, Panginoon Lord God. Lord Jesus, salamat, Panginoon, sa aking buong pamilya, sa buong angkala ng may Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga opportunity na ibinibigay niyo sa aming pamilya, Panginoon. Sa aming Panginoon na malayo, Panginoon, sa aming pamilya, hindi madali, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, para magpapanalo para sa pamilya namin, Panginoon. Ang mga kapatid ko po, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan na sa pang-araw-araw na trabaho nila ginagawa, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng proteksyon, Panginoon. Sa inyo po lahat, Panginoon, na kalakasan. Kukunin namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Alam po namin, Panginoon, na napakadami niyo po lahat ng regalo, lahat ng blessing para sa amin, Panginoon. Hindi po namin po yun, hindi po madali, Panginoon, na pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, napaka-laki ng inihanda ng regalo, blessing sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. Salamat po. In Jesus' name, Lord, thank you. Salamat, Panginoon Espiritu. Kahit saang lugar, Lord God, nandun kayo, sa Katarman, sa US, kung saan pagbansa, Panginoon, alam namin, sa mga susunod na generation, Panginoon, Lord God, makakarating din, Panginoon, ang aming mga apo, ang aming mga anak, Panginoon, doon kami, i-bless, Panginoon, Lord God, ang importante, Panginoon, kahit saan nyo kami dalhin, kayo, Panginoon, ang aming itinataas, salamat sa mga nanay, sa mga tatay na nagsasakripisyo para makapag-abroad, Panginoon, Lord God. But still, Lord God, let your will be done on us, Panginoon. Let your will be done on us, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat sa pananampalataya na tanim sa amin, Panginoon. Tulungan kami, turuan kami. Panginoon, Lord God. Namin palago, sabi niyo sa John 15:6, Panginoon, Lord God. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, we will bear much fruit, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa inyong salita.
Ito po ang aming pangahawakan sa mga kapatid ko na pansamantala ulit kami magkakalayo-layo. Salamat Panginoon sa internet, sa mga gadget na nagkakaroon kami ng patuloy na communication. Salamat Panginoon sa panalangin na tunay na communication na ito Panginoon Lord God. Naka-ankla kami Panginoon sa ito. Salamat Panginoon. Kahit saan kami na rin Panginoon Lord God. Ang makita, hindi ang rumi Panginoon Lord God. Ang makita. Dito, let's just pray for them. So why don't we raise our voice? Lord Jesus, I thank you for today, Lord God. I thank you, Lord Jesus, that even right now, Lord God, you're just stirring up the faith of the youth people, Lord God, that is in here, Lord Jesus. I pray, Lord God, that they're not just the next generation, but a now generation, Lord God. They will stand up. They will stand up for the people, Lord God, who is lost. I pray, Lord Jesus, that they would be the light, Lord God, in the darkness, Lord God. They would decrease themselves so that you can increase, Lord Jesus. I pray, Lord God, that they would know and they would just catch the heart on why you are just, why we need you, Lord God. I pray, Lord God, that you would just have a soft heart, Lord God, a thick skin, a soft heart, Lord God, a soft heart for you, a soft heart, Lord Jesus. I pray, Lord God, that you would just stir up the faith in this time right now, Lord Jesus. I pray, Lord God, that I know, Lord Jesus, that you're going to break every chain, Lord God. I pray, Lord Jesus, that rebuke all of the lies, the anxieties, the depression, Lord God, that is happening in here, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that you will just move in our lives, Lord Jesus, not just the sons and the daughters, but Lord Jesus, even in our parents, Lord God. I pray, Lord God, that you will break every chain, Lord Jesus. Cut all the lines, Lord God, it's not aligned with you, Lord Jesus. I pray, Lord God, that you will just, even right now, would you just cast a vision, Lord God, cast a vision, Lord God, of what you're going to do in their lives, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that you would just fill us up with your Holy Spirit, with your love, with your peace, with your joy, with your strength, with your patience, Lord Jesus. I pray, Lord God, that all of the things, all of the lies that they're having, Lord God, I pray that we would rebuke it in the name of Jesus, Lord God. I thank you, Lord God, for everything that you're going to do in our lives. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, ang inyong presensya, hindi lamang, Panginoon, kung sino yung narito, Panginoon. Yung miracle na gagawin nyo ngayong gabi na ito, Panginoon, alam namin and extend nyo sa aming family na wala dito, sila Tonton, Panginoon, sila Diche, Panginoon, kay Don, Panginoon, Lord God, kay Mari, Panginoon, whatever their plans, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga anak, Panginoon, Lord, you extend your love, Panginoon, to everyone. At matay, Panginoon, ang inyong pagtingin sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, i-bless niyo rin po, Panginoon, ang bawat bahay, sambahan, kung saan niyo po kami inilalagay, Panginoon, ang aming mga pastors, Panginoon, Lord God, nag-feed sa amin, spiritual, Panginoon, nag-feed sa amin ang inyong word, Panginoon, Lord God. Hallelujah. We're so blessed, Panginoon, na may mga tao, Panginoon, na ginagamit nyo as a mentor, spiritually, Panginoon, mentor namin, Panginoon, sa negosyo, Panginoon, Lord God. We're so blessed, Panginoon, kasi you surrounded us with people, Panginoon, Lord God, na ginagamit, din namin din ito, Panginoon, to be blessing to others, Panginoon, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We feel your presence, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maaari po tayo mag-pray yung personal prayer natin, no? Lalo na yung kalaban natin, kumikilos din sa mga gadgets, sa mga internet na ganyan. Pray natin kasi hindi tayo laging nakatutok sa ating anak, sa ating mga asawa. Ibulong nyo sa Panginoon, nakikinig siya ngayon. Ibulong nyo yung mga problems nyo, yung mga blessings nyo. Siguro, bigyan natin ng time yung sarili natin para kay Lord. Thank you, Holy Spirit. We really honor you. Thank you,
kami ng istorya. Istorya na kayo yung sentro. Hindi man namin maabot, Panginoon. Gaya ng 14 namin, hindi ko nga alam yung istorya ng kapatid ko eh. Lalo pa ngayon. Thank you, Jesus. Lalo kami dumadami, lumalago. Hindi ko alam, Panginoon, yung istorya ng pamangkin ko na nandun. Pamangkin ko na nandito. Pero Panginoon, alam nyo. Yung istorya ng bawat isa sa amin. Kasi alam na alam nyo, Panginoon, yung bilang amin mga po. That's why we really trust in you, Lord. Panginoon, tingin nyo ang panalangin ng bawat isa. Perfect time, Panginoon, Lord God. It's always perfect time. Igadran nyo lahat, Panginoon, ang aking mga panalangin. Kalakasan namin, set sa aming mga may bahay, Lord. Kalakasan kami patuloy, manalangin kami ng sabay. Gamot kami ng sabay. Tumingin kami ng tawad ng sabay sa inyo, Panginoon Lord God. Para lalo lumibay ang aming pananampalataya. Kahit magkalayo, Panginoon, ako, walang imposible. Walang imposible kung bakit pinauwi niyo sila dito. May rason. Ito, yung tunay na rason. Magkaroon kami ng fellowship sa bawat isa. Magkaroon kami ng time sa bawat isa. Nagkayakap kami, Panginoon, at tagal na namin nagkayakap ang bawat isa. Nagkayakap ang bawat isa. Itong 19 mo yung gabi na ito, Panginoon. Kasi yung miracle na ginawa niyo sa pamilya Romain. Grabe ka, Panginoon. Sobrang paano kami. Ako, Panginoon, mapag-iisip namin kayo. Yes, we're not perfect, Panginoon, but still, Lord, at least, maging mabangon sa miyong handog kami. Hindi lang ngayong gabi, sa mga darating pa namin. Kami lang, Panginoon, na nagkasala, alam na ako po yun. Still, balik lang kami sa inyo, Panginoon Lord God. Kagaya itong nakatatak sa aming t-shirt, it's a tree of life. Yung buhay, Panginoon, kagaya ng ilang mananasalita, kailangan nandun kami. We are the branches. Hindi kami magpapaputol. Hindi kami masusunod. Never and never and never, Panginoon. Salamat, Panginoon. Wow. 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 Hallelujah. 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 Hindi pa kami nakapag-aral, pero may bigay namin ito sa aming mga anak. Gaya ng pananampalataya na meron kami, ibigay din namin ito sa aming mga anak. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I love you. Sa aming mga apo, nakakagiging ako. Wow. And we cast out yung church, Panginoon Lord God. Yung mga bishop, Panginoon Lord God. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maputol ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging karapat-dapat sila sa iyo harapan. Tulungan niyo kami, Panginoon Lord God. Mag-iisip na kami, Panginoon. Thank you, Jesus. Wow. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord. Salamat, Panginoon. Nasuloy natin yung ating mga kamay. Handa ng pagsuko natin sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Jesus' name we pray. Amen. Amen. Love you. Gonna be okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Doon na kami next eh. Doon na next reunion. 4 days lang. US na 4 next days. reunion. 4 days. 4 days lang. Doon na next reunion eh. Kaya, Hey! Hey!